guys! Welcome back to Jill in Cannes! So, ngayon ay September 30. It's the last day of the month of September. So, ngayon ay Saturday. Walang school. Wala kaming school lahat. Kaya ngayon, kasama ko sila. So, pamamasyal tayo ngayon. Marami tayong i-meet ng mga new friends here in Edmonton. So, yung mga kasama ko sa Northwest na with the same course or program ay i-meet namin ngayon. May bonding. So, kailangan kasi habang hindi pa winter or hindi pa sobrang lamig ngayon ay, you know, i-enjoy natin yung sun. Ayan. So, habang hindi pa talaga wala pang snow, ganyan. So, mag-bonding daw muna kami. Ayan, guys. So, I'll see you later. Yan. So, ito yung gagamitin naming tinatawag na Family Day Pass. Ito yung ticket para sa bus namin for today. So, ito ay para sa ilan? 1 adult and 4 children. 1 adult and 4 children. So, hindi ako kasali, guys. Kasi gagamitin ko na lang ng aking ARC card. Kasi wala silang ARC card dahil pang sa amin lang yan sa mga international students. So, ito yung gagamitin nila. Good for 1 use lang to. Good for 1 day. Ilang oras to? 24 hours. Buong day. So, buong day, guys. Buong day nyo pwedeng gamitin to. So, iti-take advantage namin na gamitin to. Punta kami sa downtown at kung saan kayo makarating. At magkano yan? $10 and 25 cents. Yan. So, $10 and 25 cents. So, kung may 1 adult and 4 kids, yan. Okay na yan. Basta gamitin nyo ng gamitin for the whole day. So, antayin namin yung bus. Ilang minutes na lang dadating na siya. Lumampas yung bus. What? I will tell you the story why we are here. I thought we got a picture. No. I will tell you the story why we are here. Pagsakay natin kanina ng bus, 3 stations lang yun dapat. 3 stops lang. Yeah. But we missed to go down. So, nandito tayo sa kabilang bus stop para bumalik doon sa na-miss nating station. Okay? So, ganun yun, guys. Kaya kami nandito. Waiting for the next bus. Okay? Yes. Saraya, okay? Yes. You're wearing Canadian cap. I'm wearing Paris. 1 minute na lang dadating na yung bus. At next ay 3 stops ulit. Ilang minutes mag-wait dito? Yes. Yes. Anong bus dito? 73B. Waiting for the next bus ride. Yan. So, nandito na kami sa last bus at mag-walk na lang kami papunta dun sa park ng 16 minutes or 15 minutes walk. Okay. So, may bridge dun sa taas. Akit tayo. Yata. Hey, wait! Come here. Hindi dyan. Daan dyan ba yung daanan? Hindi yan daanan. Ha? Daanan ba yan? Hindi ko alam. dumadaan.
Maybe. Field trip, guys. Are we lost? Yes, we're lost. Is this where you go to your bus? No, iba to. Park to eh. Dito pa tayo dumaan sa grass. Parang wala namang daanan dyan. O, dyan, yan. Yung dinalakaran ng mga tao. Hi, get your hat. Can you smell the plants? Bango nga eh. What does it smell like? Smells good. Bango ah. I don't smell anything. It smells like this. Oo. May amoy. Bango. Bango. The smell of Canada. Sa wakas guys, nakarating din tayo. Ito nga ang daming foodies at chikahan galore. Thank you mga classmates. Sobrang taas naman yan. Cambio yan eh. Ayan, hi guys! Welcome to Jill in mga classmates ko sa Northwest College. So lahat yan ay nagtitake ng disability studies. So tanongin natin sila. Ayan, guys, natakot sa tanong nyo. Tanong na, madali bang mag-aral dito sa Canada? Ayan, o sino sagot dyan? Depende. O, depende daw. Ayan. O, madali bang maghanap ng work ngayon? Hindi. Hindi. Na-scam ba kayo? Nabudol. Ayan. Ayan, mahirap magpaaral. Sabi naman yung OWP para naman kayo. Ayun pala yung may OWP. Sabi yung OWP para may pota. Ayan. Parang may hinanakit ka. Nabe-pressure yung ano. Baka meron kayong gustong kamustahin. Shout out. Shout out. Shout out sa Batangas. Batangas. Shout out ko yung nanay ko nanonood kay Jiren Kan. Wow, thank you. Sino pa? Hi. Ayan ang aming isa sa mga guys lang. Yan, si Rich, si President. Ayan. Hi, Amy. Hi. Okay. Yun lang, guys.
Hi guys! So welcome back to Jill in Cannes. So ngayon guys, nandito ako sa labas. Medyo mahangin pala siya pero ang lamig ng hangin niya. So kanina ito lang yung suot ko. Kala ko kaya ko. So bumalik ako sa bahay para magdoble na makapal. Kasi malamig pala siya. Anyway, so nandito tayo sa labas ngayon para naman outdoor tayo. So kaka-outdoor lang natin dun sa together with my friends and classmates sa Norquest College, yung mga ka-disability studies ko yan. So maraming salamat sa inyo. Super enjoy yung mga food galore at ang mga kwentuhan, nakakatawa yan. So nakita ninyo guys, masaya naman ang maging international student dito sa Canada. Yan, so pag-uusapan natin guys, yung mga tanong ninyo tungkol sa pagiging international student dito sa Canada. Kung madali bang mag-aral dito sa Canada ang isang international student? Yan, sasagutin natin yan guys. So, unang-una, madali nga ba? Okay, so yung panahon na nagpunta kami niyan, Saturday yan, so walang pasok. Pero, meron din kaming mga ginagawa, may mga mini-meet din kami, mga deadlines, mga homeworks, may mga quizzes din kaming inaabangan, no? Habang nagha-happy-happy kami. Pero, depende po yan kung madali ba talaga o hindi. Ang sagot ko ay yes and no. So, bakit? Dahil depende po yan sa tatlong bagay. Unang-una, depende yan sa inyong program na napili. Kung ang program nyo ay, syempre, meron naman talaga mga program or courses na madali. Meron din naman talagang mahirap kung mga business courses. Halimbawa, may mga math yan, pero hindi nyo naman talaga sobrang kaya or hindi kayo nadadalian sa math. So, talagang magiging mahirap yon para sa atin. Pero kung halimbawa, ang program natin ay mga katulad sa amin, like the Disability Support, Disability Studies Program yan. So, kung meron tayong background yan, ay magiging mas madali po ito para sa atin. So, unang-una, i-consider natin ang program na pipiliin natin. Kung madali ba to, kung may prior knowledge ba tayo tungkol sa course na ito, kung meron ba tayong konting kaalaman tungkol dito, no? Kasi makakatulong yan sa atin kung madadalian tayo o mahihirapan tayo sa pag-aaralan natin dito sa Canada. At pangalawa ay ang ating school. So, ang school na yan, depende po yan, no? So, siguro, kung gusto nyo pumunta sa ibang school, then you have to find out mismo sa students doon kung kamusta yung pag-aaral nila doon. Kung marami ba silang mga deadline, marami bang yung mga exam nila, yung paano yung mga format, gaano kahirap, yan. So, sa school namin, sa tingin ko, ang mga teachers ay medyo, sila, strict din sila in a way, pero they consider yung mga, kung meron kayong mga valid reasons na bakit kayo na late or magiging absent kayo for some reason, they will, consider po yung mga ganong bagay. At example, yung mga, sa, kumbaga, sa mga recitation, ganyan, sa mga, kung ayaw nyong mag-recite, okay lang yon, hindi pipilitin, walang mga graded recitation, gano'n. So, ang teachers namin, parang they're very considerate. If you don't want to talk in public, that's fine, gano'n. Kung gusto nyong mag-answer in a different way, that's also fine. So, ayan po, maraming kinukonsider po dito kung ano-ano yung mga capabilities din po natin. Yan. So, tignan natin sa school ninyo kung ano yung preferred school ninyo, kung madali ba sila, kung ano yung mga performance level na kailangang ma-achieve doon. Yan, so lakas ng hangin guys. Parang may bagyo. O yan. Ayan. Hawakan ko lang ang aking stick para hindi tayo liparin dito. Okay. So, yan. So, pangatlo ay ang student. Kayo po guys. Magiging madali o mahirap ito, depende po sa inyo. Unang-una, katulad ng nasabi ko kanina, kung kayo ay may prior knowledge sa course na kukunin nyo, then mas madadalian kayo. Kung sa tingin nyo, kaya-kaya ko to, napag-aralan ko na to noon, or kailangan ko lang mag-refresh, or kailangan ko lang dagdagan yung kaalaman ko, kaya ako nandito ngayon to take this course. Yan, so magiging madali yan para sa inyo. Kasama din dito
kung madadalian kayo, depende rin sa age, guys. So, minsan, the younger you are, of course, alam naman natin, guys, yung mga mas bata sa atin, ay mas madali para sa kanila yung mag-aral. Pero, depende din kung ano yung mga study habits na develop nila during high school, or ganun din sa mga katulad natin na medyo, palipas na. Yan. So, kung ano yung mga na-develop nating mga study habits, yung how we discipline ourselves, kung paano tayo mag-aral. So, ganyan po, no? Depende po sa atin kung madadalian tayo o mahihirapan sa pag-aaral dito sa Canada. Pa, kung tayo din ay may background, no? Yung tulad nga nung kanina, may prior knowledge tayo. Baka sa Philippines or sa other work nyo ay na-take nyo to, kung halimbawang medical course yung iti-take nyo dito, baka dati kayong nurse o baka dati kayong caregiver. So kung mga support worker ay apply nyo or caregiver, then mas madadalian kayo. Ayan, so depende po yan sa ating background. So ayan po ang tatlong dahilan kung tayo ba ay madadalian o mahihirapan dito sa pag-aaral sa Canada bilang international student. Ang mga kinoconsider natin since yun din, no, yung tayong students, so ang bawat estudyante dumating dito ng iba't ibang mga situation. Merong iba kailangan nilang mag-work, meron naman single sila so mag-work sila, meron may family ng kasama at kailangan pa nilang mag-work. So yung sa ganong pagkakataon na may iba-iba tayong responsibility, so ayan po yung isa ring factor para mahirapan tayo sa pag-aaral natin. Syempre kailangan natin dito ay mag-manage ng ating oras. Yan, so kailangan natin ng time management sa panahon ng pag-aaral natin. May mga deadlines, may mga homeworks, may mga projects tayo kailangan gawin. So yung calendar natin ay kailangan talagang mag-work para sa atin. Baka makalimutan natin ano yung mga appointments na dapat nating i-meet, yung mga deadlines na yan. Katulad sa akin guys, isa akong mommy of 5. Actually, ngayon 4 yung kids ko nandito. Kung napanood nyo yung aking vlog na bakit sinasabi kong 5 yung anak ko pero 4 lang sila nandito, panoorin nyo to guys. Etong link na to guys, panoorin nyo to para malaman nyo kung bakit na wala yung isang anak ko dito. Ayan, so hindi pa rin kayo nakasubscribe dito sa channel ko guys. Please don't forget to like and subscribe to my channel. At yan. Ayun, gusto ko din i-share sa inyo guys kasi bakit tanongin nyo paano yung yung mga subjects ko. So per sem dito sa amin, meron lang kaming 5 subjects. Yun na yung maximum. So yung 5 subjects na yun, ito ipapakita ko sa inyo yung schedule ko, no. So Monday meron akong 2 subjects, pag Tuesday I have 1 subject. Pagka Wednesday wala akong class, tapos Thursday I have 2 subjects. Friday is wala ring class. Saturday, Sunday, wala rin akong class. So, ang dami kong vacant time, guys. So, yung mga, lalo na yung mga single na classmates ko, meron na silang mga work ngayon. Yung mga available time namin, may time ka talaga para makapag-work. So, as a student dito, international students, we are allowed to work for 20 hours per week. That's the maximum. Huwag tayong lalampas dahil syempre, kasama yan sa rules na binigay sa atin ng IRCC para tayo ay mabigyan ng PGWP. So, it will also affect yung PGWP natin and yung PR pathway natin kung meron tayong hangarin na magkaroon ng PR dito in the near future. Yan. So, mag-follow lang tayo dun, guys. Yun po yung aking schedule. So, ngayon, like, today is Wednesday na, no? So, wala akong school. So, kaya vlog tayo. Ang ginagawa ko, guys, to manage my time, ginagawa ko muna yung mga gawain bahay. Nagluluto ako ng meals, ng at least mga 3 to 4 days na food namin. Tapos, konting linis, laba habang wala yung kids. Tapos, kailangan kong munang gawin yung mga homework ko o yung ibang deadline ko bago ako gumawa ng vlog. Kaya guys, kung malilate ako mag-vlog, so, ibig sabihin, meron akong ginagawang important na homework o minimit na deadline. Yan. So, abang-abang lang po tayo guys pagka nalilate ako mag-upload ng aking video. But thank you guys for watching kasi talagang nakasupport kayo sa aking mga ina-upload dito na videos. Yan. Isang tanong ko sa mga classmate ko kanina doon sa video, nakita nyo, madali bang maganap ng work dito? Bago ang lahat guys,
maraming newcomers dito sa Canada, maraming bagong international students na may kasama pang OWP. So dumadami talaga yung tao dito sa Canada. Kaya sa tingin nyo, mahirap pa talagang maghanap ng work dito? Well, gawin nyo po guys, i-check nyo po yung Indeed, Job Bank, at yung iba pang kung saan pwede mag-search ng work dito sa Canada. Yung Workopolis, yan. So, tignan nyo po doon. May work ba kayong nasi-search o wala? Yan. So, yung mga online sites na yun, guys, may mga post doon, yung mga employers na mga job openings. At aside from that, yung mismo mga companies, meron din silang mga sarili-sarili nilang mga job posting sa kanilang company websites. Kailangan lang natin alamin kung anong mga company itong mga nagpo-post na ito. Yan. So, dahil nga wala tayo sa Canada, minsan syempre hindi pa natin alam talaga lahat. Okay? Ano nga, mahirap ba talagang maghanap dito ng work? Okay. So, guys, congratulate me. Meron na akong wala pang work. Meron akong first job interview. Finally, may nakapansin ng aking resume sa Indeed. Sa Indeed, yes, nakita sa Indeed, no? So, meron akong schedule ng aking first job interview this coming Friday, guys. So, finally, may pumansin ng aking resume. So, eto guys, para alam ko, nasagot ng mga classmate ko, no, nahihirapan sila maghanap ng work. Pero sa totoo lang, yung mga iba doon may mga work na. Yung mga open work permit, mga partners sila ay meron ng mga work. So, ang ating mga open work permit o yung mga partners natin na kasama dito, syempre, mas madali silang maghanap ng work. Dahil full-time job ang hinahanap nila. So, wala silang mga restrictions in terms of kind of job na pwede nilang pasukin kahit ilang oras silang mag-work, pwede. However, ang international student, kaya parang mahirap maghanap ng work ang international students because of some limitations. Katulad ng limited lang yung working hours natin. So, hanggang 20 hours lang tayo pwede mag-work. Syempre, yung mga ibang company, sinahanap nila yung iba minsan 25 hours, 30 hours, part-time ba rin sa kanila yon. Pero as international students, up to 20 hours lang talaga tayo. So, yun yung mga isang consideration kung bakit parang mahirap hanapin yung mismong company or employer na mag-hire sa'yo na 20 hours per week ka lang papasok sa kanila. Yan. So, kaya parang mahirap yon guys, diba? Yan. Tapos, isa pa kaya mahirap dahil sa ating class schedule. So, syempre, may mga time na kailangan tayo ng boss natin or ng employer sa ganitong time. Kaya lang hindi natin yun mamimit dahil meron tayong class. Syempre, nandun pa yung transportation natin, to and fro. Kaya mahirap talaga mag-meet yung time natin. Dahil because, syempre, priority natin yung ating class. Yan. So, yun yung dalawang reason, no? Dalawang reason bakit mahirap maghanap ang international student ng work dito sa Canada. At other reasons bakit mahirap maghanap ng work dito. Tulad sa amin na Disability Studies Program, minsan yung mga job na kailangan naming hanapin ay related sa healthcare or mga support worker jobs. Ang mga jobs na to ay nangangailangan ng certain certificates na katulad ng yung mga pang child certificate, yung mga CPR, yung mga ganon, no? Pang first aid certificate. So kung wala pa tayo nun, syempre hindi tayo consider ng ating employer. At meron pa yung ibang jobs related to our program, kailangan din nila minsan kailangan nila may driver's license ka kasi yung ibang jobs na related sa work namin, okay, yung ibang job offers na meron para sa ganitong trabaho, minsan, ito yung pupunta ka sa iba't ibang lugar. May mga facilities, hospital, or sa bahay. So, kailangan kang pumunta. Kaya minsan, kailangan meron ka ding sariling sasakyan. So, yun yung mga limitations ng isang international student, especially kung first year ka pa lang dito, nag-uumpisa ka pa lang, ilang months ka pa lang. So, hindi agad natin makukuha yung ganong work na gusto natin. Ayan. But for others na madali lang naman, katulad ng any job lang naman pwede. Share ko pala sa inyo kung bakit
napansin ang resume ko. Dahil kung bakit napansin ang resume ko, kasi matagal na akong, hindi naman matagal, mga 2 weeks na, parang minsan bigla akong naisipan mag-submit ng resume, pero wala naman talaga nagre-reply sa akin. Ayan. So dahil ngayon, ang panahon ay napaka high-tech guys, so kailangan sumabay tayo sa panahon guys. Alamin natin kung bakit yung mga resume natin ay hindi napapansin kapag nag-submit tayo sa online, no? Sa mga Indeed, sa mga ganyan. Dahil guys, sa panahon ngayon, meron ng AI na tinatawag. Hindi agad yung human yung nagbabasa ng ating resume, kundi yung system nila. Yung system na yon, makikita niya yung mga keywords. So, kung nandun sa posting na yon na ito yung hinahanap, kailangan sa resume nyo ay na-mention nyo man lang yung mga 3 to 5 keywords na na-mention din doon sa job posting na yon. So, para makita na you have this experience na meron ka dito, qualified ka for this job. Yun guys. So, inayos ko yung resume ko na may mga keywords na naayon doon sa kung ano yung ina-applyan kong trabaho. At isa pa, napaka-importante nito guys. Kahit gano'n nyo kaganda ang inyong profile pic, dapat wala kayong picture. Yan. So, alam ko na to dati pa. Alam ko na to noon pa guys na dapat walang picture. Pero during the time na nag-a-apply ako ay nawala sa isip ko yan. So, buti na lang. Etong week lang. So, the moment na tinanggal ko yung picture ko, the moment na after a day or within that time na nag-send ako ng resume ay may nag-response agad sa akin. Yun guys. So, tanggalin natin yung picture kasi alam nyo dito hindi talaga yung basihan kung ano yung mga pleasing personality na katulad ng sa Philippines, kailangan meron tayong mga pleasing personality, mga ganyan-ganyan. So, dito, giniginawa ko. So, yung mga pleasing personality, hindi naman nila requirement yun dito. Kaya hindi nila kailangan makita muna yung picture nyo sa inyong resume. Ang importante ay yung mga keywords na nandoon. So, kung kailangan nyong mag-make time para baguhin yung resume nyo, do it guys. It's very important na yung resume nyo ay mababasa ng system nila. Lagyan nyo ng mga keywords. Kung customer service ang ina-applyan nyo, makita nyo yung mga nakalagay doon sa job posting, lagyan nyo doon, i-relate nyo kung paano. Ayan. So, isang example ko, dahil ako ay freelance makeup artist in the Philippines, wala talagang relationship in any way sa mga employment yung aking trabaho dahil freelance yun. Tapos, more on the skills, artistic side. So, parang paano kaya yun guys? So, dahil customer service ang ina-applyan ko, ay naglagay ako ng, hindi ko na nilagay doon na I do the art like that, mga ganon. I do the makeup, na plakado, gano'n. So, hindi na kailangan yun, guys. Hindi nila kailangan yun. So, nirelate ko na lang yung job ko as an admin of my business na I contact my clients, I do customer service to my clients, no? So, yung nagbibigay ako ng customer satisfaction by doing this job with quality, yung mga ganyan. So, ito, i-share ko sa inyo yung ilang linya. Yan, so, nanginginig na ako, guys. Okay, guys. So, yun lang ang na-share ko para sa vlog na ito na nagsimula sa napakahabang paglalakbay namin hanggang sa nagkainan, nagkatiwaan. At ngayon, ito na nga ang na-share ko sa inyo. I hope na may nakatulong ako sa inyo guys sa inyong pag-prepare papunta dito sa Canada. At alam nyo guys, yung paghahanap ng trabaho at pag-aaral, yan, samahan lang natin ng dasal yan guys. Magagawa natin yan. Lahat ng mga responsibilities na meron tayo dito. Of course, hindi naman tayo mapabayaan ng Diyos kung ginagawa natin yung part natin. Ayan guys. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing. And please share this video para naman makatulong tayo sa ibang mga nagpiprepare papunta dito sa Canada. At kung may questions kayo guys,
at suggestions or comments kung ano experience nyo sa pag-aaral dito sa Canada, then comment down below guys. So, para mabasa rin ng iba yung mga comments ninyo. Ayan. At, ayan guys. So, update ko na lang kayo in my next vlog kung kamusta yung aking interview sa Friday. I'll see you on my next vlog. Bye!